Mga kaprobinsya, may good news po tayo sa ating mga alaga dito. Sa mga nakarang araw po, yung mga kambing natin ang nanganak. Na dagdagan po yung mga kambing natin habang wala tayo dito. Yung maliliit natin kambing ngayon nasa 13 heads na. Tapos ngayon mga kaprobinsya, na surprise po kami. Kasi yung ating isang dumalaga na baboy nanganak na. Yung maliit yung tiyan. Yung inakala namin na 8 lang yung anak, naging 11 heads. 11 heads yung anak sa ating dumalaga na baboy. Yan po yung mga biik natin, oh. Nakuha tayo ng flashlight para maklaro yung mga kulay nila. Kasi madilim. Nilagyan po namin ng trapal para hindi masyadong malamig yung ating kulungan. Pwede tayo magkuha ng kuan, unas, dahon ng saging para ilagay dito para hindi sila masyadong malamigan. At inakala natin noong unang mga kaprobinsya na nasa 5 o 6 lang yung anak sa ating baboy kasi napakaliit lang sa kanyang tiyan. Pero nang lumabas, na-surprise lang kami kasi binigyan na kami ng 11, 11 heads. Tapos 8 yung babae, 3 lang yung lalaki. Mukhang narinig nila na magagagay ng mga inahin. So, gusto natin yung maraming babae para makapili tayo ng husto. Yung pag-alaga ng baboy mga kaprobinsya, masasabi natin na minsan sortihan lang. Yung pagpili ng mga baboy mga kaprobinsya o pagpili ng mga biik para gawing inahin, may mga makikita po natin sa YouTube, mga tutorial kung paano magpili ng mga babae para gawing inahin. Una lang batayan, dapat daw sa pagpili ng inahin, marami silang magkakapatid na babae. Kasi mataas daw yung potential na manganak sila ng marami, basta marami din silang magkakapatid. May nakita din tayo sa YouTube na ganyan ang isa sa mga requirements sa pagpili ng mga biik na babae para gawing inahin. So, ito parang pasok na to. Kasi marami silang magkakapatid. Tapos, yung mga didi, bilangin natin. Yung maraming didi, kung maaari, umabot ng 16. Pero kung hindi umabot ng 14, disqualified yan. Dapat yung minimum nasa 14 pataas. Yan po. So, wala pa tayong napili ngayon dito. Tsaka na tayo magpili ng gawin natin inahin pag medyo malaki na. Yung mga pitrin po, yan po ang ginagawa ilang kuan, mga butakal o mga barako. Terminal bore yung pitrin. Pero dito sa atin, pwede na ito gawin natin inahin. Yung mga biik natin mga kaprobinsya, medyo mataas na yung dugo nila na pitrin. Kasi yung nanay nila, half pitrin. Tapos yung tatay nila, pure na pitrin. Similya lang yung binili natin. Yan. Oops. Yeah. Yan po ang mga kulay ng German pitrin. Yung mga ganito. Parang 4 lang yung plain na white. Ito lang. Pero hindi pa tayo sigurado dito. Baka paglaki nila, magkaroon sila ng mga dot na itim. Katulad dati. Yan. Yung inahin natin, hindi siya pasok sa kuan. Isa sa mga palatandaan na para gawing inahin. Kung tutuusin. Kasi, out of 7 heads, 2 lang yung babae. Pero no choice po tayo. Kasi 2 lang. So no choice. Hindi natin ibinintay yung 2 para gawin natin inahin. At ngayon, okay lang naman. Kasi naman yung resulta sa ating baboy. Parang nagbabakasakali na tayo ba? May nag-comment pa dati na pangit daw yung napili natin kasi sa batch nila 2 lang yung babae. Pero itinuloy pa rin natin mga kaprobinsya. Ginawa pa rin natin silang inahin yung 2 nating babae
Kahit marami yung lalaki na magkakapatid compare sa babae. Pero sa ngayon, positive naman yung resulta. Kasi 11 heads yung anak niya. At unang anak pa lang yan. Hindi yan pangalawa. Ayan. Yan po ang sabi nila. Basta unang anak pa lang, medyo kakaunti lang yung biik. Nasa mga 8, 7. Pero kahit first time ba yung baboy natin, hindi tayo na-disappoint sa kanya. Kasi marami yung kanyang biik. Kahit first time pa lang niya. Pagkaganda ng kulay sa ating biik. Yung una mga kaprobinsya, yung isang natang hybrid, pinakala po natin na ganito na agad yung tsura sa kanyang mga anak. Pero nung lumabas, puro puti. Pero okay pa rin. Saya pa rin tayo. Hindi naman nakabase sa kulay. Doon tayo nakabase sa katawan. Pero ngayon po, kahit yung mga kasama namin dito, napapansin po nila na mga malaki daw yung biik natin. Ito, babae mga kaprobinsya. Napakaganda gawing inahin. Bilog yung katawan niya. Tapos malaki din yung ari. Dakong binday. Yan ang isa sa mga palatandaan na dapat piliin. Pero yung didi niya, hindi pa natin alam. Basta ito, guwapo to. Maganda to. At ang maganda sa kanila, hindi sila mailap. Walang ihid mga kaprobinsya. Pantay-pantay yung laki nila. Hindi katulad sa isa nating inahin na pag siya mga anak, may ihid, may pinakamaliit. Dito lang tayo sa kanyang linyada magpili ng inahin. Anak mo siya diyan, oh. Anak mo siya diyan. Sa isa nating inahin. So sa kanyang linyada po tayo magpili ng mga materials dito. Tapos sa kanya tayo kukuha ngayon kasi EI to. May isa tayong EI dyan. Yan. Pero obserbahan lang natin kung ilan yung babae dyan. Depende lang kung ilan yung kaya nating alagaan ng mga inahin dito. Or ilan yung kasya sa ating tulungan. Yung mga biik natin mga kaprobinsya, mukhang tumama sila sa panahon na mataas yung presyo. Kasi ngayon po ay Agosto. So, by September mawalay po natin sila. So, September, October, November, December. So, sa mga buwan na yan, alam po natin, lalo na yung January, mataas yung presyo ng baboy na live, yung pangkatay. So, swerte kung mabuhay silang lahat. Kung kaya natin tustusan yung pagkain nila. Kasi di basta-basta yung pag-alaga ng baboy mga kaprobinsya pag wala tayong kapital. Yung kasi hindi po sila katulad ng kambing. Pag mag-alaga tayo ng kambing, pag marami tayong damo, marami tayong napier, pwede na. Pero sa pag-alaga ng baboy, kailangan na may budget tayo pang bili ng feeds. Lalo na ngayon na napakamahal ng feeds. Pero ngayon pong buwan, Agosto, hindi po balanse yung presyuhan dito. Kasi napakamahal po ng feeds. Tapos yung baboy ngayon, napakamura lang. Base po sa ating pagtatanong-tanong, yung live ngayon dito sa amin, pumatak sa presyo na 130 per kilo yung live. So, 100 yung nabawas sa buwan ng Enero at sa Pebrero. Sa buwan ng Pebrero, pumalo yung presyo sa 230 per kilo yung baboy na pangkatay. So, ngayon, nasa 130 na lang. Napakalaki po yung diferensya. So, napakasaya po natin ngayon mga kaprobinsya. Sana po mabuhay silang lahat. Pero ngayon na may farrowing pin po tayo, wala namang problema, wala namang maipit, wala namang madaganan. Base po sa aking experience dito. Hindi katulad nung una na wala pa tayong farrowing pin, katulad nito. Mahirap po. Kailangan bang bantayan. Tapos, hindi po maiwasan na may madaganan sa kanila or may maapakan basta walang farrowing pin. Kung iwalay-walay lang yung mga bit. Dati po may nag-comment sa ating mga video, hindi daw tama yung ginawa natin kasi nilagay po natin sa maliit na presuhan yung mga inahin natin. Yung mga farrowing pin po yung
ibig niyang sabihin. Yan, nilagay natin ng ganyan. Siguro yung nag-comment, hindi po niya alam kung paano mag-alaga ng baboy or wala pa siyang experience ba. Pero pag ikaw ay may experience sa pag-alaga ng baboy or ikaw ay nanonood ng mga tutorial kung paano mag-alaga ng mga inahin, dapat nakalagay sa ganyan. Kasi advantage po yung ganyan mga kaprobinsya. Sa paglinis natin sa kailang mga dumi, napaka-advantage. Hindi pa kalat-kalat yung dumi nila. Tapos, hindi po sila ma-stress. Lalo na yung mga baboy natin na mga buntis. At yung sunod na mga anak, ito po, yung ating isa na naiay natin ng Landrace. Landrace yung similya na ginamit natin. Ayan. At malaki na yung tiyan mga kaprobinsya. Yung una niyang anak, nasa 8 heads. Tapos pangalawa, 10 heads. Hindi natin alam ngayon kung ilan yung anak niya. Pero base po sa kanyang tiyan, makikita po natin na medyo malaki na. Next month pa to, ispitin natin sa kalagitnaan ng September. Tapos yung isa, ito na po yung tiyan niya, hindi pa masyadong malaki. Nakasahan lang yan. Tapos yung isa, ganoon din, pinakasahan lang natin. Hindi pa tayo sure sa kanya kung buntis ba. Hindi pa natin makita ng gusto yung kanyang tiyan. Maliit pa. Ito po, nung una niyang panganak, napakalit lang niya mga kaprobinsya. Pero ngayon, oh, patuloy yung paglaki nila habang sila ay tumatanda. Ngayon, siguro nasa mga 200 kilos plus na to. Pag may makikita sa ating mga lagi inahin dito, may makabisita dito, sabihin nila agad na mataba daw yung baboy natin. Yung baboy natin, konti lamang yung pagkain natin sa kanila. Kalahating feeds lang, kada pagkain, at saka kalahating tahop. So, bali 1 kilo lahat. Nagpadidi na yung inahin natin, oh. Mabait naman yung inahin natin. Madumi yung katawan sa kailang nanay. Hindi muna natin hinugasan mga kaprobinsya. Hindi muna natin paliguan para hindi mabasa yung kulungan nila. Bawal po mabasa yung kanilang sahig. Pakasaya po natin. Yung mga baboy natin, mukhang naawa sila sa atin mga kaprobinsya. Hindi sila nabuntis agad. Sabi nila, pag mabuntis tayo ngayon, mura yung presyo. Kailangan na hintayin natin na tumama tayo sa buwan o sa mga panahon ng magsitaasan yung presyuhan ng baboy. Kaaliw tingnan, basta healthy yung mga biik natin. Pero hindi pa tayo 100% dito kasi marami pang mga pagsubok na dumaan sa kailang buhay. Marami pang mangyari na hindi natin alam. Yung kulungan natin mga kaprobinsya tuwing gabi, na nagpapausok kami dito para maitaboy namin yung mga lamok. Maraming gatas yung nanay. Sa apat nating mga baboy mga kaprobinsya, alin kaya sa kanila ang may pinakamaraming biik? Kasi yung iba, sabi nila, pag iay, kakaunti lang yung biik. Pero may mga experience naman tayo dito, kahit pinakasan pa lang natin, 4 lang yung biik. Tapos yung dalawa dyan, pinakasalan natin kasi hindi sila nabuntis. Nang iniay natin ng 2 bisis yung isa 3 bisis. Pero hindi sila nabuntis. Kaya pinakasahan natin. Wala namang problema basta maglandi lang yung baboy natin. Lalo na pag may barako tayo.
Si Goy-Goy mga kaprobinsya, napakalakas uminom ng tuba. Ito po. Tingnan na po. Hubog mo yung guyan eh. Oh. Kalugnot ah. Goy, oh. Tuba, Goy. Ay, kuha ah. Hubog na ka mo na. Oh. Walay maoy ko mahubog, Goy. Ay, pangilog. Kung mahubog ta, dili pangilog. Naro. Ito pa nila. Ayo. Sa sabot, Goy, walay maoy. Oh, Goy. Ano? Kena. No. Ayaw lagi pahilabot. Gusto niyang tanggalin yung kuan, oh. Na gapanilap ka, Goy. Hubog na ka, nahiloy naman ang mata nimo. Hubog ka, Goy. Ito ba yung lumaate? Goy na, Goy, oh. No, hindi mo na. Nalasing si Goy. Mana yung resulta mga paluhubog ba? Na. Muna. Wagi kayo trabaho may mo na, Goy, sa inom-inom, Goy. Naglasing-lasing ka lang, Goy. Muy po imong kamot, imong tuhod. Goy, oh. Gitilapag yung tuba, oh. Wala hubog yung guyan. Ayaw mo mag-iso ko karon. Ayaw mo mag-iso ko. Wala na. Kere. Wala yung maahoy ha. Kada pangilog, oh. Buboy. Ayo, kare ra kare. Ginagmayon ra kay mausik. Nga. Liwat ka sa amo nimo, Goy, palahubog, Goy. Tuba, Goy. Ana. Yan na, oh. Goy. Tuba, Goy. Nga. Dewa na hubog. Pinok-pinok. Silo yung mata, Goy, oh. Gamaoy na si Goy, oh. Gamaoy na. Nag-amok na si Goy. Nahubog. Nakulangan siya. Oh, nasuko lang ano no iso. Isugo mo kayo siya noong nahubog. Ay, no nga, oh. Lumalaga pa na. Lumalaga pa na. Inahan na ron. Magkatay kami ng manok. Dahil pa babae dyan sa. Binawasan lang namin yung mga babae namin, mga kaprobinsya.
para hindi sila dumami ng gusto. Yung tama-tama lang ba. Rambo mga kaprobinsya, napakaganda ng kanyang katawan. Kahit maliit lang yung ibigay namin na pagkain sa kanya, napakadali niyang mabusog. Si Palo, medyo budget lang mga din yung pagkain niya, yung napier. Pero napakaitim na po yung kulay ni Palo. Hindi na kami magkumpiyansa sa kanya kasi medyo matapang na. Dati po, kayang-kaya natin siyang sakyan. Pero ngayon, mukhang nakakatakot na si Palo. Hindi na mapilit pag ayaw niya. May isa tayong kambing dito na nanganak ng 3. Pero napakaganda pa rin sa kanyang mga anak na 3. Hindi katulad doon na yung isa kailangan pa naming padidihin. Ang napakaganda po dito mga kaprobinsya, yung didi niya 4. May 2 na malaki, tapos may maliit dito sa gilid. Tapos nung tinignan natin yung kanyang maliit na didi, may gatas pa rin na lumabas. So malaki ang posibilidad na makasurvive sila. At napaka-healthy naman nila na kanilang 3. Yung isa doon, 3 din yung anak. Pero hindi niya pinadidi yung isa. Yung isa na iba yung kulay. Yung may kulay puti sa katawan. Hindi nga tayo sigurado kung mabuhay ba siya. Pero yung 3 dito, healthy. Nakadidi niya. Nakadidi lang yung 3. Kasi 4 yung didi sa kanyang nanay. Labing 3 na sana yung mga maliit nating kambing. Pero hindi pa tayo sure kung mabuhay ba silang lahat. Tuloy-tuloy yung pagpanganak sa ating mga alaga. Yung mga kambing dyan, may mga buntis pa. Tapos yung isa na inakala natin na marami yung anak kasi malaki yung tiyan, isa lang yung lumabas. Isa lang yung anak niya. Okay lang. Babae naman, tapos malaki. Dagdag natin yan dito sa ating mga alaga. Yung kalabaw natin na si Batitay. Malakas ng kumain. Nakakaaliw na tingnan. Pati si Rambo. Ganado siyang kumain mga kaprobinsya. Tapos yung katawan ni Rambo, wapo. Lalo na pag tiniluhan namin doon sa pagbigay ng kumpay at saka kupramil. Napakaganda na yung kanyang katawan. Hindi po siya mailap. Kailangan na po namin purgahin siya ulit mga kaprobinsya. Yung ating maliit na kalabaw. Mag-4 na buwan na siya. Napakadali lang ng panahon nung naghihintay kami sa kanya kung kailan siya lumabas. Ayun, parang ilang araw lang, pero mag-4 na buwan na pala siya. Oh. Yun po, medyo matagal-tagal pa natin mawala yung kanyang anak. Kailangan natin paabutin ng 6 na buwan yung kanyang anak bago natin iwalay. Yung isa nating kalabaw na inalagaan ni Paridon, nawalay na. Sanay na daw na may tali, pero nawala daw yung tali, yung lubid. So kailangan natin yung puntahan. Sunod na araw magdala tayo ng lubid para matalian yung kalabaw na yon. Kasi pag andun sa bundok mga kaprobinsya, kailangan pang bumaba dito para bumili ng tali sa mga alaga. At si Pare mukhang paminsan-minsan lang siya makababa dito, kaya kailangan pa natin puntahan at bisitahin din natin. Pati yung baka na nasugatan, bisitahin din natin. Wala naman silang update sa atin mula na nakapunta tayo doon. Wala silang update kung tuluyan ba nilang ibinta. Hindi kami nagkita sa nag-alaga. At yung mga alaga nating kalapati dito mga kaprobinsya, binawasan po namin yan. At bala ko po na isuko yan. Hindi na tayo mag-alaga ng kalapati para i-extend natin yung bakod sa ating kambing dyan na mga lalaki. Mga kalapati natin, napakabilis lang dumami. Totoo po yung sinabi
isa sa ating mga followers na pag hindi natin pigilan yung pagdami sa ating mga alaga, mamulubi tayo dahil napakabilis lang dumami at malakas kumain ng feeds. At dati po yung comment na yan, parang binaliwala lang natin kasi hindi pa natin naramdaman yung pagdami nila or kakaunti pa lang sila sa mga time na yun. Pero ngayon na dumami na silang gusto, doon na po na feel ko na grabe, malaki yung gastos natin kahit sa kalapati lang. Yung kain na isang kalapati, parang ganoon din karaming yung kain sa isang manok. Tapos pagkatayin natin sila, maliit lang yung karne, hindi katulad ng manok na masarap pa yung manok compare sa kalapati. Kaya yan po ang napagpasya natin, unti-unti natin silang bawasan. Kumusta na kaya si Goy dito nang nalasing? Oh Goy, yung iba mga kaprobinsya na nag-alaga ng unggoy, pinainom din nila ng tanduay. Tingnan niyo po yung feeds, oh. Nilagay niya dyan yung feeds niya. Natahimik siya, oh. Nabutan lagi ka, Goy. Nakainom tuba. Huwag mong ihulog yung feeds mo, ha. Huwag mong sayangin. Mahal yan. Napakamahal ang feeds ngayon. Buti ka pa hindi ka na nahirapan na maghanap ng pagkain. Kahit ano-ano lang yung kinain mo. Pag makakuha kami dito ng labana o avocado, binigyan ka namin. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Bihon na may manok. May sabaw ba? Sinabawan. Yan. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Ulam ka ito. Main pa ka buka doon. Ini sabaw lumalo, sabaw. Pari na tulak kapit ya guys. Pari na mo. Wala. Sige na tayo. Lahat mo ito pang board. May kulay. Kulay. May balon. May kulak po. Ito beritas ni Pak. Ano pa yan? Utubos na kumarito. Dahil. Yan koy-koy. Itabangan pa yung inom dito dahil. Yan dam koy-koy. Kubong na. Kubong. Dahil yun. Dahil yung trabaho yun dahil. Sana. Ano ito din? Wala ito ko biyahe. Ala. Ano kung pa ba? Asa lang biyahe niya. Tulo. Ano tuwan? Tuwan lawa. Katulog siya ka biyahe. Ambot yung ba daw? Ambot. Yung ba ito naman? Lahat. Ano pa daw? Kaulog pa daw. Ilan taong niya? Bakit nang humpay niya? Layak niya.
Kung nakataganado ko yung kaon. Kaon gumadan. Subla. Rura mo, sek. Yeah. Lumura niya kayo. Yan ang kajaran. Ano na? Tiang-tiang na. Yan, away. Dili mag-i-arf pula-pula. Dili, ito. Ay, maka-adto mo ng baryo ng ruas. Yang taon nga, kita-kita ni Kogas nga mag-dire. Andap mo yung pangkagiro na mas ang kayarnit.